Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa Lubok Bridge, dito sa Lubok, Bohol. Sa video na ito guys, makikinig tayo sa isa ng Diyos na atin sa atin at ating kalipusan tungkol sa pananampalatayang may gawa. So kung tayo ay may pananampalataya guys, kailangan makita yan sa ating mga gawa. Para sa buong mensahe guys, sa buong detalye ng message na yan, panoorin nyo ito. Parang dalawang tao lang yung balakpak ka. Hindi ba tao yung iba natin dito? Amen. Pakitapik nga, dalawang tao. Buti may tao ka. Hallelujah. Praise be the name of the Lord Jesus Christ. So, andito na po tayo sa pangatlong linggo ng kabutihan ng Diyos at tayo po ay patuloy na nakikinig at pinag-aralan po natin ang mga banal na salita ng Panginoon patungkol po ng pananampalataya na may gawa. Amen. Amen po ba? Pakitingnan mo ngayon katabi mo, may gawa ba yung pananampalataya mo? Amen. Kung wala, sampalin mo sarili mo. Hallelujah. Praise be to God. At hindi po nagbibiro ang Panginoon. Buti nga, sampalan yung hiningi. Di ba? Yung ginawa ng Panginoon, nagpapako, nagpapalo, nagpapadura, nagpapa-insulto, para sa kaligsasan ng bawat isa. Amen. Kaya kung nasampal mo na sarili mo, sampalin mo ba? Amen. Hallelujah. At kailangan po talaga nating umamin. Tama po ba? Amen. Dahil sa mga pangyayari ngayon ay talaga pong hindi biro. At talaga pong meron tayong pagpatutunguhan. Kaya tanong mo sarili mo, saan kaya ako papunta? Amen? Hallelujah. Praise be the Lord Jesus Christ. Kaya magsitayuan po tayong lahat. Atin pong babasahin ang teksto ni Santiago, ang kapatid ng Panginoong Hesus. Sa Santiago 2:17, ang sabi ng salita ng Panginoon, basahin natin lahat. Gayon din naman ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ay patay sa ganang sarili nito. Panginoong Hesus, kami po ay nangingi ng tawad. Na kami po ay hanggang ngayon, ang dami po naming kakulangan. Dami po naming mga kapalpakan. Subalit, maraming salamat sa iyong mga salita dahil po ay pinapaalala mo po sa amin na hindi po kayo nagbibiro sa ginawa mong pagbibigay sa amin ng kaligtasan. Yung kaligtasan na makasama namin ang Ama at ang lahat ng iyong mga alagad. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ngayon ay naniniwala kasama ang pananampalataya na sa araw na ito ay magiging makatotohanan at makabubuluhan na po ang lahat. Salamat po, Panginoon, na hanggat ngayon wala ka pong pagbabago. Hindi po naiiba yung kagustuhan at yung pagkapanalo mo. Na kami po'y maisabak at masalin galing sa kasamaan, galing sa kadiliman, galing sa kapalpakan, papunta doon sa iyong buhay. Ito po'y aming panalangin, kasama at pagpasalamat sa pangalan ng Panginoon naming si Jesucristo. Amen. Amen. Makiupo po tayo lahat, no? Hallelujah. Praise be to God. Good morning! So, alam niyo po, mga pangatlong linggo na po to at meron din po tayong 2 linggo na ating narinig ang itong klaseng preaching, no? At alam niyo po, ang Panginoon po sa presensya ng Banal na Espiritu Santo ay nagtatanong pa ulit
sa atin, sa bawat isa. Hanggang kailan po ba talaga makikita ng Panginoon yung gawa natin na naaayon talaga sa pagkabalaan o doon sa pagkasanto ng ating Panginoon? Kailan po ba? Kamusta po ba? Amen? Amen? Alam niyo po, yung klaseng tanong na yan, doon nyo masusukat nung bawat panahon may pagyayanig at pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Na pagyanig, the more kayo kinakabahan, ipinapadarama lang ng Panginoon na hindi pa talaga tayo nagpapakita ng gawa na bunga ng kanyang pagmamahal. Amen? Kasi po ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa pag-iral ng Diyos. At itong salitang ito ay pinapalahanan po tayo na huwag tayo gumaya ng iba. Amen? Lalo-lalo na dito sa ating bansa na tayo po ay umaangkin at nagpapakilala na tayo po ay bansang Kristiyano, pero lahat ng klaseng salbahe ay nandito rin. Buti na lang hindi yung katabi mo. Puro posible na nasa likod mo o saan mo ba? Amen? Kasi po, pag tayo po lilingon at kalimutan natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay wala na po. Madadala po tayo. Kaya nga pag sinasabi na itong Christ-centered believer, kahit saan po tayo ilalagay ng ating pumay kapal sa buhay ng ating Panginoon, ay hindi magbabago yung spirito na nasa atin. Ito ay pinapakita sa pamagitan ng ating mga gawa. Amen? If you really love the Lord, then you have to do what the Lord has done. At hindi na yung basta-basta gawa. Amen? Yung talagang nag-i-evangelize kayo. Yung talagang inisasiwalat mo yung salita at kabutihan ng ating Panginoon. At yung purpose kung bakit niya ginawa yun. Dahil talaga ang nature ng tao ay masama. Kasama na po yung mga nanonood natin ngayon. Kaya ako po'y nakikiusap mga kapatid na we are blessed na meron tayong ministry na talagang ipinaglalaban lahat ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po ibig sabihin na sa ating pag-evangelize, sa ating paghahayo ng magandang mga salita ng Panginoon, ay ginawa niyo yan dahil sa denominasyong ito. Huwag po. Ang denominasyong ito, ang ministeryong ito, intindihin nyo ang salita, ang bawat salita ng 5 word o letter na yan, yung UFCJN. Ultimate Faith in Christ Jesus Ministries. Hindi po ito denominasyon. Ito po ay talagang kahulugan kung gaano kailangan natin ang buhay ni Jesucristo. Ultimate, dahil po huwag nating hayaan na magaya tayo ng iba. Amen? Na madaling-maling lang. Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong mag-alala kung ako po ba'y magtampo, kung ako hindi nyo kinikilala, or ano pa dyan. Dahil sa totoo naman po, ayaw natin talagang ma-divert yung buhay ni Kristo sa buhay niyo. I'm blessed na nagamit, pero hindi po ibig sabihin na i-idolize niyo po ako dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay niyo gamit kami. Naintindihan? Amen. Dahil yun po ang karamihan nangyari ngayon.
na sa daming taong ginagamit ng Panginoon, kadalasan nawala na yung bida kung saan ang Panginoong Hesukristo, Diyos, bumaba, nagpakatao para po tayo magkaroon ng salvation. Amen? Amen? Ayaw ko po magiging idol ng bawat isa. Amen? Isa lang po idol natin, ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang ibig sabihin ng ultimate faith in Christ. Although, hindi naman po ibig sabihin na hindi natin igagalang ang mga taong ginagamit ng Panginoon, kasi sabi nga ng salita ng Diyos, kung hindi nyo nga kayang igagalang yung mga taong nakikita nyo, how much more ako na hindi nyo nakikita? Amen? Pero iba naman po ibig sabihin ng igagalang at i-idolize. Ibig sabihin po yun, hindi nyo pinapalitan ng Panginoon, kundi mas lalo nyo mahalin ang Panginoon dahil ginagalang nyo ang kanyang mga alagad. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Amen? Ang gawa po kasi, ayan po ang ebidensya, amen? Ng pagbabago ng inyong buhay. Kaya kung sabihin nyo, tinanggap nyo si Kristo, tapos walang pagbabago sa buhay nyo, asan yung ebidensya na talagang tinanggap nyo ang Panginoon Jesus? Amen? Kaya, alam nyo po, sa totoo lang, hindi talaga po madaling maglingkod sa Panginoon. Hindi po talaga madali ang sumunod sa Panginoon. Pero kung ang banal na Espiritu in the name of Jesus ay araw-araw, oras-oras, segundo-segundo nyo i-discern, hindi po imposible ang lahat. Kaya nga nandito kayo eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, napaka-bless ko na nakita ka muli. Kasi yan po ang isang mga ebidensya na may gawa po yung inyong pananampalataya. Na tayo po talaga ay magsimba. Na tayo po talaga magsama-samang magsimba or magsamba. Amen? Kahit ang sama pa rin ang ugali ng iba dyan. Amen? Wala dito. Saan ba sila? Pinananahan tayo ni Santiago na ang tunay na panampalataya ay nakikitang bunga. Kaya mga kapatid, kung talagang mahal na mahal nyo si Kristo at mahal nyo ang sarili nyo, pwede ba paminsan-minsan, pagtingin nyo sa salamin, tingnan nyo naman sarili nyo kung ano naman yung mga ginagawa nyo na talagang masasabi nyo na ito yung mga ginagawa ng ating Panginoong Hesus. At pagkatapos niyan, mag-commit kayo sa sarili nyo na dapat sa bawat araw meron kayong magawang maramdaman ng Panginoon na siya po ay gumagalaw sa bawat buhay natin. Amen. Kasi po unang punto, ang pananampalatayang walang gawa ay walang laman. Amen? 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 Kaya nga, pag tayo po'y Pastor, ako po. Kahit saan po kayo inilagay ng iyong pastor at wala pa pong buhay, wala pa pong resulta, wala pa pong bunga, wala pa pong gawa, ang pananampalataya nandyan sa inyo. Wala pong epek yan. At isa po niyan, makikita mo sa ibang mga tagapangaral. Lalo-lalo na yung mga mahilig sumisira sa atin, no? Na lagi talagang naghahanap ng mga bersikulo para pagsabihan na mga kulto tayo, hindi yan galing sa Panginoon. Pero alam nyo, hindi talaga nila kayang sisiraan tayo dahil alam natin na ang nagtatayo nito
sa pamamagitan ng ating mga katuruan ay walang iba ang ating buhay na Panginoong Hesus. Amen? Kasi po kung balikan natin yung sa Santiago 2:17, ang pananampalataya kung walang itong mga gawa ay patay. Amen? Kaya pag patay yung gawa mo na galing sa lahat ng kagustuhan ng gusto mong maipakita, di ba? May pagkakataon din kasi na gusto mong mag-show off na ito yun kasi ito, pero wala talaga sa kagustuhan ng puso mo ay maramdaman din yan ng bawat tao. Kasi kung titingnan natin sa Mateo 7:21, sabi niya ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kiraan ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Kaya nga, praise be to God sa mga tao talagang nang aaya, nang aakit na magsimba po tayo. Amen. Ngayon, since nandito naman kayo at nagsasampa, ang gusto ko lang talagang sabihin sa inyo, yung pagsamba niyo po ay hindi lang yan sapat upang magiging susi or magiging pase sa atin na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kundi ang pagsamba nyo ay inyong pagkakataon na inyong marinig ang tunay na salita ng Panginoon. At kinaklaro ko na tunay. Amen? Dahil hindi ako katulad ng iba dyan na talagang magagamit pa ng mga kwento papatawa sa inyo para kayo'y mag-enjoy. Hello, church! This is no longer the time na kayo po'y talagang ipiplease ng Panginoon. Amen. Sasama ka't hindi, ang Diyos ay totoo. Amen? Kaya yung mga salita, kung tayo po'y nagsiserve na sa Panginoon, katulad ninyo, you will be blessed. Pero kung hindi nyo talaga kayang pamumuhayan ang salita ng Panginoon, kaya paglabas natin, or yung ibang tao dyan, ay kahit oras-oras na nakikinig ng mga salita, pero sarado ang puso, talagang may puot pa rin sa kalooban ng kanilang kaluluwa. At kung ganyan ang bawat buhay ng mga taong gustong at mahal ng ating Panginoon, free will mo pa rin yan, freedom mo pa rin yan. Hindi yan pwedeng baguhin ng ating Panginoon. Kaya ngayon, pinalahanan kayo na sa bigat at sa totoong kahulugan ng bilang isang anak ng Panginoon, anak ng Diyos, dapat po tayo ay magiging sensitibo sa mga utos ng ating Panginoon sa bawat salita na ating narinig at nababasa at pamumuhayan natin hanggat sa pagbabalik ng ating buhay na Diyos. Amen? Dahil ang tunay na panampalataya ay hindi lang sa salita. Ito ay nakikita sa pagsunod. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na. Hallelujah. Ang taong tunay na naniniwala ay kumikilos ayon sa kanyang paniniwala. Kaya ulitin ko po, nag-pop up ulit sa isip ko, huwag niyong gamitin ang Panginoon. Huwag niyong gamitin ang salita ng Panginoon para gamitin niyo sa sarili niyong interest. Ibig sabihin, may gusto kayo hingin tapos pagbasa niyo, ito yung gusto ng Panginoon. Hindi po yan ang tunay na mga anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay nagpakumbaba. You empty yourself
yourselves. And when you pray, you ask God, ano ang gusto mong ipagawa sa akin, Lord? Amen? At sigurado ako, wala namang ibang gusto mong ipagawa ng Panginoon sa atin, kundi humayo ka and evangelize Jesus. Yung totoong evangelizations. Amen? Yung tayo yung may initiative, humahakbang po tayo para sa mga tao na mahal ng Diyos. Hindi lang po ikaw, hindi lang po ako. Lahat ng tao, mahal ng ating Panginoon. Kaya yung buhay mo, na nahipo na ng Panginoon, na nagamit na ng Panginoon, gamitin mo rin, lalong-lalo na sa ibang tao. It doesn't matter kung iyan po ay mga kamag-anak mo, kapatid mo, o kalaban mo, mahal po silang lahat ng ating Panginoon. Preach the gospel, nothing more, nothing less. Amen? Kaya, uulitin ko, ang mga salita na walang gawa ay tulad ng punong walang bunga. At alam niyo na po yan sa banal na salita na nung nakita ni Kristo ang puno na hindi namunga, anong sabi niya? Putulin. O, ba't kayo lumingaw? Wow! May pagkakataon pa, kapatid. May pagkakataon pa. Hallelujah. Praise be to God. Kaya nga magulo minsan ang buhay natin Amen? Dahil imbis na mag-evangelize tayo, busy-busy tayo sa ibang bagay. Amen? Kaya pag ganun ang mangyayari sa buhay mo, walang blessings, kaguluhan. Kasi po, sinayang natin yung mga oras kung saan dapat sana may makakarinig na sa kabutihan ng Panginoon, because the gospel is the good news that comes from God. Amen. Imbis na good news, ay hindi na. Kaya ano bang reflection na matatanggap mo araw-araw kung wala kang ginagawa? Amen? Kaya stress ka po. Kasi Kristiyano ka, wala ka namang ginawa para sa Panginoon. Nako, ang nakakalungkot niyan, wala nang ginawa, mapabigat pa. Tatapigin mo katabi mo, buti na lang, hindi ikaw yun. Pero pag siya, lakasan mo. Hallelujah. Amen? Hindi nga, mga kapatid. Alam niyo po, may panahon talaga na pwede tayong makipanig. Okay lang, okay lang. Pero sa ngayon, hindi talaga okay. Hindi talaga po okay. In fact, pray natin. These 3 months, lalong-lalo na sa end of October. Amen. Pray natin. Luhod tayo. Kasi may iba namang sasabi, sige na, hayaan mo na, para talaga magkikita natin. Tuloy mo na yan na, talagang kikita natin kung sino talaga matitibay. Huwag naman, no? Ang gawin natin, huwag, yun ang sinasabi ko, never dare God, never dare Jesus. Kaya pakiusap ko sa inyo, unang-una, gawin nyo na ang dapat yung gawin. Pangalawa, we have to intercede these situations. Kasi yung 3 verse na sinesend ko lagi doon sa mga lalong-lalo na dyan sa, lagi na lang nag-aaway dyan sa taas. Para bang 2 lang apelyido dito sa Pilipinas, Duterte lang ba BBM? Paano na yung mga kaligid dyan? Di ba? Ay, pusuan mo kung ikaw po'y Duterte. Di ba? Payag ka ba? Tuloy-tuloy 20 years. Ano ba naman? Paano yung mga tubilyo? Wala namang karapatan na maging Amen? Kaya tuloy, yanig dito, yanig doon. Ito po, sabi pa, kung hindi pa natalo si Gwen Garcia sa Cebu, hindi sana malilindol. Ano ba naman yan? No? At alam niyo po, natatawa tayo, pero
talagang pagsisisihan nila yan. Alam nyo, yung mga nangyayari dito sa bansa natin, yan po ay talagang pagparamdam lang ng Panginoon. Pero yung malaking parating ay hindi po yun para sa atin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Pero pwede yan, hindi yan darating. Amen? Tulungan natin sila. Na manalangin po tayo. Hindi po para hindi darating yon. Isa lang ang dahilan na hindi talaga matuloy yan. Kung sa 2 Chronicles 7:14 ay isa sa buhay nila. Hindi yung po pwede sabihin na, Lord, huwag mo ituloy. Pero talagang ang sama ng mga tao. Hindi po, wala po tayong karapatan na magpapapigil dyan. Ang ating itutukoy specifically sa ating mga panalangin, Lord, na sana'y sila'y magbago na. Aminin ninyo ang inyong mga kasalanan. Isipin ninyo kung ano yung mga kasalanan. Accept. Amen? And then repent. Accept Jesus as your Lord and Savior. Tigil nyo na yung pamamulitika na yan. Alam niyo po, nakakalungkot man, pero kung mataas yung understanding nyo sa pangyayari ito, it is not only works of Filipinos. It has an involvement from the outside powerful na mga institutions. Kasi kung titignan nyo, ang daming bayaran ng mga trolls. Makikita mo naman na yung mga pinupost nila ay talagang binabayaran sila just to promote for a specific person or individuals. At yan po ay galit na galit talaga ang Panginoon. Dahil alam niyo po, interest lang nila ang iniisip. At ang Panginoon, ang mahal niya, tayong lahat. Lalong-lalo na yung mga naaapi at ang mga pulubi. Pero ano ang ginagawa nila? Ang masaklap pa nito, pag may mga pangyayari, ang talagang naapektuhan, yung pa mga pulubi. Kaya nga, kailangan talaga natin na igagawin ang kabutihan, kagustuhan ng Panginoon na ating ipalaganap yung mga salita ng Panginoon. Dahil pag ito'y matanggap ng tao, kahit anong problema na darating, anong mga sakunang darating, pag meron kang Jesus sa puso mo, hindi mo ramdam yan. Galakan ang meron ka bawat oras ng buhay mo. Kaya tingnan mo yung mga katabi mo, di ba? May galak. Amen? Kasi po may Diyos tayo, may Jesus tayo. Hindi dahil may fried rice pagkatapos, hindi po. Given na yan. May fried rice talaga. Kaya yung pangalawa, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Huwag niyong kalimutan, ang lahat ng mabuti ay galing sa Panginoon. Amen. Efeso 2:10 at Galacia 5:6. Basahin natin. Sa Efeso 2:10, sabi diyan, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos upang ating lakaran. Hallelujah! Palakpakan natin. Alam niyo po, ako talaga ay parang nahit nung sinasabi, nilalang kay Kristo Jesus. Amen? Dahil alam ko po, ang Kristo Jesus na ating kinikilala ay siya po yung Diyos at anak ng Ama. Amen. Hindi po yung basta-basta Kristo Jesus na iniikot at hinahawakan. Amen. Kaya malaki talaga ang difference. Pag iyong naramdaman yung Kristo na talagang Diyos, na pagpikit mo ng mata, Diyos, ibig sabihin, para lang tayo nitong mga, hindi lang para, talaga tayo yung mga abu lamang. At wala tayong dahilan, ipagdahilan,
na tayo minsan ay parang mag-a-act tayo na parang katumbas natin si Kristo. Kasi pag ganun yung pag-iisip natin, madali nyo lang insultuhin eh. Madalas nyo lang or madali nyo lang. Hallelujah. Amen? Amen. Pero pag alam mo na si Jesus Christ, your Lord and Savior, sabi nga doon sa salita ng Panginoon, nung siya po ay pinapahirapan na, yung 72,000, isa lang na tawag ng Panginoon ay talagang susunod sa Kanya. Pero hindi niya ginamit dahil mahal niya po tayong lahat. Pero sa ngayon, bilang mga alagad, bilang mga na-save na po ng Panginoong Hesus, pwede natin gamitin yan para sa kabutihan ng bawat isa. Amen? Gawa po tayo ng Panginoon. Kaya kung ito talaga word by word maramdaman nyo, sana naman meron kayong mga konsensya na huwag nang umuulit-ulit sa mga paggagawa ng bagay na hindi mabuti. From your word, lalong-lalo na sa ating pamilya. Kasi sa laban ngayon, hindi na talaga yung more on pagkalatan. Simulan tayo sa pamilya, mga kapatid. Paano nyo tinatrato yung asawa nyo, yung husband nyo, yung mga anak nyo? I mean, yung gesture ng pagmamahal. Hindi naman pwede sabihin natin na I love you, pero hindi ka man lang magmano, hindi ka man lang tumawa, hindi ka man lang magtawag kung kumakain ka or what. Amen? Amen. Kasi sabi, kabutihan. Bakit? Bakit tayo natatakot or nawala na ng mga disiplina when it comes to respect? Tapos sabihin nyo, kasi po Kristiyano na ako. Bakit ba? Pag Kristiyano ba tayo? Tinatanggal ba natin yung mga kultura na nagpapahayag na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay kapangyarihan? Yung pagmano ba ng kamay ay bawal ng Panginoon? Yung pag-uwi ng alas 6 para manalangin, bawal po ba yan ng Panginoon? Kung yan ay magandang oras para ang pamilya magtipon-tipon at sama-samang manalangin. Ba't sabihin yung Kristiyano na po, hindi na uso yung alas 6? Dapat nga, kung Kristiyano, hindi lang alas 6. Pero kung ang tradisyon ay alas 6, then sige, patuloy natin. Hindi natin itigil, dagdagan pa natin. Dahil ang totoong buhay ng Kristiyano, bawat segundo tayo sa ating buhay, tayo po ay nag-worship ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pag-iisip, pagsasalita, at paggawa ng lahat ng mabubuting bagay. Alapakan natin ang Panginoon. Sabi pa nga ni Apostol Pablo sa mga kapatiran natin sa Galacia, chapter 5 verse 6, sabi niya, tayong lahat, sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di patuli, naku, tingnan nyo kung natuli, ay walang kabuluhan, kundi ang panampalatayang gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Amen? Amen! Hallelujah! Kasi baka minsan sinabi ni Pastor, gawin ko, pero nakasimangot. Ang sabi niyan, Kristo Jesus. At ang bunga ng gawa ng galing kay Kristo Jesus ay may pag-ibig. Amen? Kaya nga, nung kahit anong klaseng mga pagpapasakit sa Kanya, sa salita at sa gawa, dahil sa pag-ibig niya, talagang niyakap niya lahat, tinanggap niya ng lahat ng may buong puso. Kaya kahit anong sama ng ugali dyan, yung mga partner natin o yung tanggapin nyo na sila ng may kasamang pag-ibig. At tingnan nyo, kung yan ay magbubunga na yung mga sakripisyo nyo, multiplications of anointing ang mga nangyayari niya. Amen? Amen?
Magkasama ang pananampalataya at gawa. Amen. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa. Tama? Amen. Kundi para sa gawa. Naintindihan? Amen. Kasi minsan nasubraan din kasi tayo na hindi tayo, we are not saved by works but by grace. Totoo po yan. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magbubunga ng maganda. Ang gusto na sabihin yan na para maiwasan na ang kinin ng kahit sino ang mga magandang nagawa natin, kaya dapat si Kristo lang talaga ang ating mag-glorify sa lahat ng mga bagong bunga sa ating buhay. Amen? Kapag tunay ang pananampalataya, amen, ito ay natural na nagbubunga ng pagmamahal, ng paglilingkod, at habag sa kapwa. Amen? Kaya kung makita nyo sa magagawa ng iba nating mga kapatiran, paano yan nagawa? Parang supergirl to, superman. Ganyan po talaga. Kung talaga yung discern mo ay talagang mahal mo si Kristo at talagang mahal mo rin maglingkod sa Kanya. Amen. Kung mahal mo si Kristo, mahal mo maglingkod sa Kanya, talagang mamahalin mo ang bawat isa. Amen. Amen? Hallelujah. At ang pangatlo, ang pananampalatayang may gawa ay nagbibigay luwalhati. This is for me, in my level or my servanthood to the Lord, is what I am excited for. Dahil hindi naman porket sabihin na sinabi na huwag kang mag-expect ng return, ay meron naman talaga. Kasi kung basahin natin sa Mateo 5:16, ang pananampalataya may gawa ay nagbibigay ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi niya, kay lahat, kaya lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Marami ba kayong narinig ng ganyan? Amen. Wala pa talagang bunga. Di ba? Sabihin nila, paano kayo nakapagbago? Wala akong planong ganun. Pero binago lang talaga ako ni Lord. Maramdaman ng iba yan. Pero huwag naman sa akala ko ba, Kristiyano ka ba? Mas lalo kang masalbahe. Amen? Ito po ang sinasabi na sinasabi niya ng Panginoon niya, yung liwanag ng ilaw sa harap ng mga tao ay ang talagang mag-glorify niyan ay ang ating Panginoon. Siya po ang luwalhatiin. Kasi mismo tayo, para bang meron ba akong ginawa? Wala naman na. Pero sabihin talaga natin, hindi puti, iba na iba ka talaga ngayon. Parang ang laki talaga ng pagbabago. Yung kabutihan talaga ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Kaya minsan, or lalo na sa loob ng pamilya niyo, huwag naman kayo mahiyang i-appreciate ang Panginoon sa buhay nila. That is a positive approach na kahit maliit. Kaysa, ay nako, bawat tingin ng tao sa puro negatibo, huwag naman ganun. Sa proseso ng bawat buhay natin, baka ikaw pa yung tinetest ng Panginoon. Why not appreciate doon sa mabuti? Uy, buti naman. Iniwan mo yung sinelas bago pumasok sa bahay. Hindi ka pa naman marunong magbulis. Amen? Amen? Alam niyo po, yung mga ganyang bagay, yan yung kingdom living eh. Hindi yung para tayong religious na, uy, nananalangin ka na ba? Ano ba? Yung gawa, yung kahit pagkain, yung pag-birth mo, uy, salamat ng Panginoon, grasya sa Diyos. Yung buhay talaga. Amen? Kaya nga sinasabi, yung buhay natin is a way of worshiping the Lord. Siya na may-ari sa atin.
Kaya pag ganyan talaga ang mindset na sa bawat buhay natin, liliwanag at liliwanag ang buhay mo. At makita mo sa sarili mo, kahit anong gawin ng diablo, na talagang inuulanan ka ng problema, inuulan ka ng mga pagsubok, ang makikita mo sa sarili mo, yung ilaw na galing sa Panginoon. At yan po ang lagi mong i-acknowledge mo, lahat po ng sarili, buhay mo, magliliwanag at hindi lang po ikaw ang mag-appreciate. Lalong-lalo na ang Panginoon na sa taas sa langit. Siya po ang una at ang huling maluwalhatian. Amen? Sabi pa ni unang Juan 3:18, basahin natin, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Grabe no, nakakatuwa. Sabi niya, mga munting anak. Amen? Ibig sabihin, kunti lang talaga tayo. Hindi talaga tayo pwedeng, tayo yung majority, tapos yan, kasi sinabi talaga ng salita ng Diyos eh. Kaya huwag niyong gawing hindrance sa iyong pagsaserve kay Lord na nakakatakot, nahiya ako, kunti lang tayo. Yan nga sabi ni ng Panginoon sa buhay ni Juan eh, na beloved eh, mga munting anak. It can be few or it can be humble person. Amen? Huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Di ba? Alam nyo, kahit saan tayong pupunta, kagaya na kayong umaga, nag-attend lang ko ng meeting, yung nakita tayo, sabi na, Pastor, pwede ba ikaw mag-lead ng prayer? Kasi po, ito po yung bunga kung tayo po talagang gagawa. Ramdam nila na yung pagsiserve natin, seryoso. Amen? Amen. Seryoso? Kaya tabihin mo katabi mo, seryoso na tayo. Huwag tayong aantay na yayanig yung bahay natin bago tayo, magsiserve na ko, Lord! Yung pag-yanig, Lord, ano, kunin mo na ba ako? Hallelujah! Amen? 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 Hallelujah! Praise be to God. Kaya, kapag ang mga mananampalataya ay kumikilos ayon sa kanilang pananampalataya, amen, tumutulong sa kapwa, nagpapatawan, at tumatayo para sa katotohanan, amen, nakikita ng mundo ang likas ng Diyos. Kaya nga, nag-attend talaga tayo ng mga ganyan, barangay assembly, kasi doon tayo magamit ng Panginoon na masasabi natin kung ano yung mga gusto ng Panginoon. Amen? Gagamitin at gagamitin po kayo. Amen? Nakikita ng mundo ang likas ng Diyos. Kaya ikaw yung likas ng Diyos, kapatid. Ang ating magagawa ay nagiging buhay na patutuo ng presensya ni Kristo sa atin. Amen? Kaya ang konklusyon natin, ang pananampalataya ay higit pa sa paniniwala. Ito ay asal. Amen? Ugali na ba? Higit pa sa pagpapahayag, hindi lang yung nag-declare. Ito ay malasakit. Higit pa sa kalaman, ito ay pagsunod. Kaya nga, naalala ko kung sa Macau pa kami, nagtitrain pa ako, lagi ko talagang naisip, hear and obey. Hear and obey. Pwede ba? Tayong lahat? Hear and obey. Hear and obey. Yan po ang sikreto sa panahon ngayon. Kung paano tayo makasustain sa mga pangyayaring ito. Hear and obey lang. Kung sinabi ng Panginoon, pak! Dapat, pak! At ang result, pak, pak. Amen. Kung walang gawa, ang pananampalataya ay patay. Ngunit kapag ito ay isinasabuhay, ito ay nagiging, amen? Hallelujah! Kapangyarihan at nagbibigay buhay sa iba. Hallelujah! Kaya kung talagang mahal natin ang mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, we have
to evangelize Jesus to them in words and in actions. Kasi sabi ng Santiago 1:22, tayong lahat, ngunit maging taga-tupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong sarili. Kaya church, yung nagsimula ako dito, sabi ko, hindi kayo niyaya papunta dito para lang makiupo dyan. Para maintindihan nyo, para sa pag-uwi nyo, may bunga na kayo. May gawa na kayo. Maluwalhatian nyo yung kapatid nyo, yung asawa nyo, yung nanay nyo, anak nyo, at lalo na ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang buhay ng ating Panginoon. Kaya ang hamon natin ngayong umagang ito, tanungin mo ang iyong sarili ngayon. Amen? Nakikita ba sa aking buhay ang ebidensya ng aking pananampalataya? Amen? Amen. Ang aking mga gawa ba ay magtuturo sa iba kang Jesus? Baka mamaya nakakatakot yung religion ninyo. Mas lalo kang sumama. Amen? Pero sa totoo lang, hallelujah, nabibless silang lahat. At let's pray and declare na yung stronghold o spiritual, kung saan kasama yan sa prayer brigade natin, ay talagang mag-manifest na. Kasi kahit anong gawin, niyog-yog na ang mundo, ang isa dyan, talagang pinagmamalaki pa rin nila yung kasalanan nila. Pinaikot-ikot pa at gusto nila. It's very simple. Pag sinasabi nilang, galing ba yan kay Kristo? Then do it. Pero mula nung nabasa natin sa gospel hanggang sa Acts kung saan sinusunod ng mga apostoles, wala naman tayo nababasa katulad ng mga ginagawa. Kaya dapat hindi sila ma-offend, kundi dapat they have to humble down, they have to accept and realize, kasi sayang lang yung mga oras nila, resources nila, na hindi naman yan ginagawa ng Panginoon. Pag hindi ginagawa, hindi yan gusto ng Panginoon na gawin. Kasi, paano yun? Yung ginawa nyo, hindi ko naman ginawa. So, tanongin ng Panginoon, kayo ba talaga ay aking anak? Kayo ba talaga ay aking alagad? Amen? Kaya ang panawagan ngayon, amen, ito po, buksan nyo na yung puso nyo. Amen. Amen? Amen. Isabuhay na ang ating pananampalataya. Maglingkod, magpatawad, magmahal sa pangalan ni Jesus. Ang buhay na pananampalataya ay aktibo na pananampalataya. At ang aktibong pananampalataya, nagbabago ng mundo. Hindi lang yung mundo as a whole, mundo ng bawat isa. Tingnan natin yung last verse na to. Colosas 3:17. Amen. Sige po, magsitayuan na tayong lahat. Amen. Praise be to God. Praise be to God. Tayong lahat, at anumang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagbibigay pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Kaya kung gusto nyo pang lumalim ang inyong relasyon ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong mag-atubili o huwag nyong itigil ang sarili nyo na magkaroon kayo ng pagmamahal sa pagpakikinig ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito ang pinaka-epektibo at ito na yung pinaka-last nating diskarte. How can we sustain our life being as a Christian? To read the Word of God and hear and obey. Amen. Isa lang talaga ang dapat ang mensahe niyong makuha nito. That it is all about our Lord Jesus Christ. Lahat ng mga parables or lahat ng mga kahit
kahit sa Old Testament, that will direct you to Jesus. And dapat yung buhay nyo ay magiging direksyon ng ibang tao papunta kay Jesucristo. Amen! Hallelujah! Praise be to God! So yun guys, ito pa rin tayo sa Lubok Beach, dito sa Lubok Bohol. Inyo napanood ang mensahe ni Pastor Antay Kalipusan tungkol sa pananampalatayang may gawa. So yun guys, kung gusto nyo yung message at video na ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!